Magandang gabi, Oriental Mindoro mula sa Bulwagan Pambalitaan ng Tamaraw Vision Network. Ako po si Jake Viray at ito po ang TVNet Newsline. Ikasampu sa buwan ng Disyembre, taon 2024 at sa ulo ng ating mga balita. Wage increase para sa mga manggagawa ng Mimaropa, aprobado na. Ceremonial switch on ng Salong Dagitab sa Capitol in the South isinagawa. At Cedro, muling nagbigay kasiyahan sa ilang piling mag-aaral sa lungsod. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. At sa detalye ng ating mga balita, nasa 26 na persons deprived of liberty at 7 jail personnel mula sa Bureau of Jail Management and Penology San Teodoro District Jail ang unang gumamit ng isa sa mga bagong automated counting machines sa pagsisimula ng roadshow ng Commission on Elections. Layo ng ACM demonstration na matulungan ang mga rehistradong botante na maunawaan ang bagong voting machines maging ang proseso nito. Nasa 26 na persons deprived of liberty o PDLs at 7 jail personnel mula sa Bureau of Jail Management and Penology San Teodoro District Jail ang unang gumamit ng bagong automated counting machines o ACM sa pagsisimula ng roadshow ng Commission on Elections nakaraang 3 ng Disyembre. Ayon kay BJMP Mimaropa Information Officer Jail Officer 3 Geoffrey Anglo, ito'y matapos sumiling ang pamunuan ng BJMP San Teodoro sa COMELEC ng ACM demonstration para matulungan ang mga rehistradong botante na maunawaan ang bagong voting machines maging ang proseso nito. Dagdag pa ni Anglo, nagsagawa rin ng lecture ang COMELEC tungkol sa ACM na gagamitin sa May 2025 midterm elections. Kasabay ng live voting simulation kung saan may mga piniling PDLs at jail personnel para mag-shade, mag-cast at mag-check ng mga balota. Samantala, namahagi rin ng COMELEC ng flyers para ipaliwanag ang automated voting process bago ang eleksyon. Tatagal ang nationwide ACM Roadshow hanggang January 30, 2025. Samantala, napuno ng kulay, musika at kasiyahan ang naganap na pagbubukas ng taon ng pagsalubong sa Kapaskuhan na binigyan tema na Experience Disney Pasko sa Bayan ng Bako, Year 3. Tampok dito ang pagpapailaw sa Disney Christmas Village na binubuo ng 7 makulay na booths na hango mula sa mga paboritong Disney stories and film. Napuno ng kulay, musika at kasiyahan ang naganap na pagbubukas ng taon ng pagsalubong sa Kapaskuhan na ngayon may temang Experience Disney Pasko sa Bayan ng Bako, Year 3. Tampok dito ang pagpapailaw sa Disney Christmas Village na binubuo ng 7 makulay na booths na hango sa mga paboritong Disney stories and film. Ang bawat booth ay sumailalim sa mga sikat na kwento tulad ng Beauty and the Beast, Peter Pan, Frozen, Little Mermaid, Toy Story, Winnie the Pooh, at It's a Small World. Kasabay rin ang pagbubukas ng Disney Christmas Village, isinagawa ng Baco Local Youth Development Office ang pagkawad sa mga kampyon ng Mayor's Cup, Inter-Barangay Basketball at Volleyball League 2024 sa pangunguna ni Mayor Alan Roldan at Lido Norvel Jansen Perenia, kasama si SK Federation President Giordano Texon. Ang mga kampyon mula sa iba't ibang barangay ay binigyan ng parangal sa kanilang mahusay na pagganap sa mga palarong pampalakasan. Samantala sa ikalawang bahagi ng pagbubukas ng Experience Disney Pasko sa Bayan ng Bako Year 3, ipinahayag ng punong bayan ang kanyang mensahe kung saan ay ibinahagi niya ang magandang balita na ang Bayan ng Bako ay isa ng ganap na first-class municipality mula sa third-class municipality. Ito ay isang mahalagang hakbang
hakbang sa patuloy na pag-unlad ng nasabing bayan. Binanggit rin ni Mayor Roldan na ang lahat ng mga proyekto at programa ng kanyang administrasyon ay naglalayon ng pagmamahal para sa kanyang mga kababayan. Ang bawat hakbang ay isinagawa upang matugunan ang pangangailangan ng mga Bacuenyo at itaguyod ang kanilang kapakanan. Antabayan ang iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy natin mga balita, atraksyon ngayon sa Capitol in the South sa Longday Kitab, ang giant Christmas tree at mga makukulay na booths. Ito ay matapos mailawan sa pangunguna ni Governor Bons Dolor kasama ang ilang pang opisyales ng pamahalaang panlalawigan ang mga naging kaganapan sa ulat na ito. Ika-siyam ng Disyembre, opisyal ng pinailawan ang Salong Daguitab Christmas Festival sa Capitol in the South sa bayan ng Rojas. Pinangunahan na nasabing aktibidad din Governor Yumerlito Bons Dolor kasama si Vice Governor E.J. Falcon at ilang pang opisyales ng pamahalaang panlalawigan. Sinaksihan rin ito ng ilang pang lokal na opisyales sa ikalawang distrito sa pangunguna na ng Rojas LGU. Atraksyon sa Capitol in the South, Salong Daguitab, ang giant Christmas tree at ang mga makukulay na booths na magniningning tuwing gabi sa panahon ng Kapaskuhan. Kasunod dito ang pamamahagi na regalo sa mga bata na lubos na ikinasaya ng mga dumagsang chikiting sa nasabing okasyon. Mabibili naman ang iba't ibang produktong Mindoro at mga pagkain sa paligid nito, katulad sa lungsod ng Calapan. Gabi-gabi rin magniningning ang gabi ng Capitol in the South sa Salong Daguitab na layon nilang mas maramdaman ng mga mamamayan sa ikalawang distrito ang mas masayang Pasko ngayong 2024. May ilaw na. Okay! So let the Christmas party begin! Muli po palakpakan po natin Governor Bons Dolor! Samantala ngayong buwan ng Disyembre, isang maagang pamasko matatanggap ng mga manggagawa sa reyong Mimaropa. Kabilang dito ang lalawigan ng Oriental Mindoro. Ito ay ang dagdag sahod para sa mga minimum wage earners at household workers. Epektibo 22 ng Disyembre. Inaprubahan na ng National Wages and Productivity Commission ang dagdag sahod ng mga manggagawa sa Mimaropa at Cordillera Administrative Region. Mula sa 395 pesos ay 430 pesos na ang minimum wage ng mga manggagawa sa Mimaropa.
Batay sa wage order, tinaasan ng 35 pesos ang arawang sahod ng minimum wage earners at 1,000 pesos naman ang dagdag para sa buwan ng sahod ng mga kasambahay. Iiral ang bagong minimum wage order sa December 23, 2024. Ayon sa NWPC, nasa halos 75,000 minimum wage earners sa 2 rehiyon ng inaasahang makikinabang sa ipatutupad na aumento sa sahod. Bago pa man aprubahan ng aumento ay nagsagawa rin ng serye ng konsultasyon ang RTWPB Mimaropa sa bawat probinsya kung saan ay parehas nilang dininig ang karaingan ng mga employers at employees. Ganun rin ang pagkonsidera sa mataas na presyo ng bilihin at ang araw-araw na pangangailangan ng mga manggagawa. Binigyan puwang din nila dito ang mga hamon at balakid rin na kinaharap ng mga employers. Matatandaan na Disyembre ng nakaraang taong 2023 ang huling beses na nagkaroon ng wage increase order ang Mimaropa. Magbabalik po ang TV Net News Live, makalipas lamang ang ilang paalala. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to... you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. May salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Sa layunang makapaglingkod ng higit sa propesyon nila bilang mga guro, muli nagsagawa ang SEDBRO ng Christmas Outreach Program kung saan ay 15 mga batang mag-aaral ang muli nilang nahandugan ng kasiyahan. Lumipas man ang maraming taon, hindi kumukupas ang diwa ng Pasko para sa grupong SEDBRO o ang Calapan East District Brotherhood. Grupo ng mga lalaking guro ng Calapan East District na nabuo ang samahan sa layuning makapaglingkod ng higit sa propesyon nila bilang mga guro. 16 na taon na ang SEDBRO na isa sa katuwang ngayon na naturang distrito sa pagpapayaman at higit na pagpapaunlad ng mga paaralan sa lungsod ng Calapan. Ika-7 ng Disyembre, muling pumili ang SEDBRO ng 15 batang mag-aaral sa pangunguna ng presidente nito na si Shing Aclon mula sa M. Calao Memorial School kung saan ay hinandugan nila ang mga ito ng simpleng aguinaldo at kasiyahan. Bukod sa kasiyahan ng paglalaro sa playhouse ng isang mall sa lungsod, masarap na pagkain sa isang kilalang food chain. Nagsagawa rin ng grupo ng mga palaro at dagdag pa dito, hindi rin nawala ang gift giving.
Hindi naman maikubli ang kasiyahan ng mga bata na nila ay napaaga ang Pasko para sa kanila. May ilan sa mga ito na unang beses na nakapasok sa mall at unang beses ring nakapaglaro sa isang playhouse. Ayon sa grupo, mula sa kanilang ambagan ang pondo na kanilang ginamit para sa naturang proyekto na dinagdagan pa ng kontribusyon mula sa mga instant ninongs ng SEDBRO. Sa taong ito, higit na lumaki ang bilang ng mga miyembro kung saan ay may mga kasapi na rin sila mula sa iba't ibang paaralan ng distrito. Tumatayo naman bilang advisor consultant ng SEDBRO si Calapan East District Supervisor Nicanor Alcañeses. Masiyang muwi ang mahigit sa 15 bata na inimbitahan ng grupo. Isa nilang maagang pamasko ang kanilang tinanggap at lubos silang nagpapasalamat. Ang SEDBRO ay nagsasagawa po ng ganitong programa sapagkat mayroon po kaming mga layunin ay parating sa mga kabataan na tinatawag namin itong instant ninong. Taon-taon po, bago mag-Christmas ay aming ipinapahatid sa mga kabataan na mayroong mga nagmamahal na mga guro doon sa mga piling kabataan para ramdam po nila na mayroong Christmas. At ang aming pong recipient ngayon ay Aking Kalaw. Ito po ay ginagawa namin taon-taon mula pa po 2009 hanggang sa kasalukuyan para may hatid po ang kasiyahan sa ating mga piling mag-aaral sa Calapan East District. Samantala, alamin natin ngayon ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa ating pamilya lungsod ng Calapan. Narito po ang ating Palengke Watch. Maaari nyo rin kaming mapanood sa YouTube. I-type lamang po ang TVNet Newsline. Bisitahin at ilike rin namin Facebook page, Newsline, Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kalap ng Newsline staff and crew sa araw na ito para po sa inyong comments, suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyo iparating sa aming programa. Tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo
hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli si Jake Viray na nag-iiwan sa inyo ng isang maganda at mapayapang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. May ilaw na. Okay! So let the Christmas party begin! Muli po palakpakan po natin Governor Hans Sunod!